Kaya makikita dun sa mga ngaral na ito na mali ang kanilang pangangaral. Ito yung mga bagay na ginagawa nila para lamang masabi na sila ay nasa tamang landas ng pangangaral. At ito pang masakit. Pag binuksan natin yung 2 Timoteo, Kabanata 4 ulit, ito yung problemang malaki eh. Sabi po rito, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ng wastong aral. Nako, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Nako, mayroon din tayong katulad nitong mga nagtuturo, nagsasalita sa radyo, nasa television, at patalon-talon. Sapagkat ang gusto nila, ang marinig ng kanilang mga tagasunod, yung gusto lang nila. At gusto nila, yung Biblia ang sumunod sa pangangaral nila, hindi ang sundin ng Biblia. Hindi po katulad ng ating pangangaral, tuloy-tuloy na pagbasa ng Biblia, wala tayong patalon-talon, sapagkat hindi ganito ang turo ng ating Panginoon. Dapat diretso ituro mo ang katotohanan, ang buo. Ang problema nga sabi nga dito mangangalap ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Yan, nako, ito yung mga pinuno ng isang sekta na ang gusto lamang ay sundin kung ano yung doktrina nila na ibig iparating sa isipan, sa kalooban ng mga tagapakinig. Sa halip na ang pangaral ng Diyos ang ibigay, pangaral nila na gusto sundin para sa kanilang kapakinabangan. Amen. Yan ho naman ang paliwanag ng ating kasama si Brother Ben. Dito ho sa tinunghayan ko sa gawa makikilala. Dito ho ba, Kuya Berte, yung mga mangangaral na naghahatid ng salita ng Diyos na hindi naman ipinamumuhay yung kanilang mga hindi nakikita, ibig ko sabihin yung mga tao nakapaligid sa kanila, yung kanilang pamayanan, yung kanilang mga lugar na kinalalagyan, na nakikitang sila'y umaalis ng tahanan, nakapuro puti, may pupuntahan. Pagkatapos makikita naman natin na yung uri ng kanilang pamumuhay at pakikisama sa tao ay hindi naman nakikita sa kanila. Dito ho ba pumapatak yung mga ganon? Marami ho nung ganon, Kuya Bert. Ano masasabi nyo rito? Totoo ka doon, Kuya Min. Pero, tingnan natin mabuti, no? Yun dang unang talata na binanggit mo, na binasa mo, napakalaman. Mag-ingat. Mag-ingat kayo. Bakit pinag-iingat tayo ng Diyos? Mahal niya tayo Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong maligaw. Ayaw niyang mapariwara ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya niya tayo pinag-iingat. Kahit sa ngayon, usong-uso, magkaibigan lang. Pag-aalis na at magpapaalaman, sasabihin mo sa kaibigan mo, mag-ingat ka. Bakit? Mahal mo ang kaibigan. Lalo't higit kung ito ay magpapaalam ang iyong isang mahal sa buhay. Sasabihin mo kagad, mag-ingat ka. Bakit? Marami kasing disgrasyang maari mong suungin. Kaharapin. Ang Diyos alam niya na maraming darating na bulaang propeta. Maraming darating na bulaang mangangaral. Maraming darating na maililigaw ang tamang daan na tinatahak ng kanyang mga anak na nananampalataya. Katulad ng tinuran ni Kuya Joe.
ni Kuya Ben. Pero, merong paborito ang isang sekta na laging binabasa at siyang dahilan ng pagtalikod ng maraming mananampalataya na Katolikong Kristiyano. Nais ko, Kuya Min, basahin upang marinig ng ating mga kapatid. Roma 16:16. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Sinong gumagamit nito? Kaya sinasabi nila, sila ay nasa Biblia. So, kung tutuwiran mo, ginagamit nila ang title na tinuran ni San Pablo. Pero, Kuya Min, Kuya Ben, Kuya Jo, mga ginigiliw naming tagapagdinig, kung ipagpapatuloy po natin yung Roma 16:16 ay ganito ang sinasabi. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Sino ba ang nagtatag ng kampi-kampi? Alam naman natin ngayon, kapag hindi kanila kasekta, abay at syapwera ka. At kapag hindi ka kabilang sa kanilang iglesia, wala kang kaligtas. Ito nga ba ang totoo? Sila nga ba? Sino ba ang founder nito? Tao o si Kristo? Si Kristo ay nagtayo ng kanyang iglesia. Ito ay nung kapanahon niyang nangangaral. At ito'y itinayo niya at siya ang founder. At itinayo niya sa isang marupok na tao, si Pedro, na ang pangalan ay Simon. Pinalitan niya ang pangalan at ginawang bato. At doon itinayo ang kanyang iglesia. At noong taon na yon, sa kanyang pangangaral, ay naitayo na ang iglesyang ito. At sinabi niya, kahit ang kamatayan ay hindi makakapanayag nito. Nakakatiyak tayo na ang ating iglesia, ang founder nito ay ang Panginoong Hesus. At ipinagkatiwala ang lahat ng pangangaral ay sa 12 at naging 11 pagkatapos na mamatay si Judas. At ito ay pinalitan ni Matias dahil sa panalangin nila sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ay napalitan kay isang Matias. At ang pinakahuli-hulihay, si San Pablo, na nabulag, na nangaral, na siya'y naging antikristo noong unang panahon. Ang pangalan niya ay Saulo. Pinalitan niya ang pangalan, ginawa niyang Pablo. Ito ngayon ang may karapatan na mangaral sa lahat ng mabuting balita magmula noong unang panahon hanggang ngayon, na ngayon ay daladala ng mga pinatungan nila ng kanilang kamay. Tanong, ang inyo bang iglesyang kinaaniban ay tinayo ng tao o tinayo
ni Kristo. Kung ang founder nito ay ang tao, mag-isip-isip kayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon,